Marcos. Alam mo, Sans, critical talaga ang usapang halalan, lalo na nalalapit na for sa isang democratic country tulad ng Pilipinas. Dahil dito talaga natin nakikita ng mga tao sa ating decision making. Kaya naman maraming mga pribadong grupo na nakatutok dito. Kaya ngayong umaga kasama natin ang Secretary General ng NAMFREL na si Sir Eric Jude Alvia. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Sam. Sir, una po siguro pwede po ba natin pag-usapan or pwede niyo po bang bigyan ng background po siguro yung mga ating manonood ngayong umaga tungkol po sa NAMFREL? Alam naman po natin matagal-tagal na rin pong nakatayo ang NAMFREL, pero marami po siguro ang hindi pa nakakaalam kung ano talaga yung mga specific na trabaho na ginagawa ninyo. Okay. So, konting background lang sa NAMFREL. Tinatag nung NAMFREL, in fact, 30 years ago. No? This is our 30th anniversary. And we formed it noong 1983. No? Ito yung response dun sa concern ng mga tao na yung kailangan ng susupil konti yung ating right, no, to vote and right to choice, no. So nung minarapat ng mga maraming pribadong mga mamamayan na sumapi at magkaroon ng isang paraan para patatagin, no, ang isang proseso ng eleksyon dahil ang option noon was a violent option. Didn't want that, no? So maraming grupo ngayon nag-umpisa noong 1984 assembly elections. Yun ang unang election ng NAMFREL. And through the years, the past 30 years, no, we've consistently watched the elections. In fact, we're the pioneer citizens election monitoring organization in the world. No? People think that it's only in the Philippines, and we've been around in 32 countries. No? Okay. Pero ano po ba yung exactly, yung responsibilities ng isang citizen's arm? Okay. Yung sa citizen's arm naman, ito yung kaakibat at parang extension ng COMELEC. No? Yung may mga alam natin, ang mga bagay na hindi kakayanin na gawin ng COMELEC because of their limited resources and manpower, kami yung pumapasok doon. And it's also, that's one basic task. No? The other basic task is to comply with the checks and balances. No? So we want to make sure also that the mandated election body, no, which is the COMELEC, performs its task at par with the expectations. Yes. No, of Sir, the syempre, people. ito nga po, ang dami nyo nga pong trabahong ginagampanan. And I'm sure marami po tayo mga mamamayan na gusto po rin makatulong sa proseso po ng eleksyon. Ano po naman yung mga pwede po nilang gawin para makapag-volunteer po siguro or para makatulong na lang in general sa eleksyon? Okay. Yung dati, yung pamamaraan ng paninigurado na mataas ang integridad ng eleksyon is through the quick count, yung branding na tinatawag natin, or parallel count. No? Pero yun yung nangyayari noong manual elections. No? Itong automated elections na minarapat namin na isang full cycle monitoring ang mangyayari. Kasi nakatuon lagi yung mga tao sa araw ng halalan lang. No? Dapat din bantayan natin even prior to the preparations, even to the bidding, no? Even to the planning stage, even to the deployment of the machine and the paraphernalia, even to the auditing of the machine. So marami mga aspeto at mga components na election na dapat nandun din yung partisipasyon ng taong bayan. Okay. And of course, malaking difference rin yung automated elections. Ano Correct. ba yung differences in preparation for this? Okay. As we've mentioned, no, mabilis nga yung, no, mabilis yung resulta, pero yung preparations naman ang dapat mas masinop at mas matagal. No? Yung manual, di kahon na lang. No? Ang bilis nating, kasi nakasanayan na natin yan. But in the past two in the past election, we saw, no, that because of a lack of preparations and probably also because it was the first election, maraming kumakapa. No? Hindi nila alam kung paano gawin yon. No? And ngayon siguro nga yung pag-preparation kasi kailangan kunwari, Carla, yung mga indelible ink, yung mga PCOS machines, kailangan bantayan, pati na rin yung printing ng mga ballots. So ito naman po, gaya nga nang sabi nyo na second time na po siguro gagamitin yung automated elections this upcoming elections. Ano po yung mga nakikita po nating mga problema na naganap noong previous na paggamit ng automated elections at mga improvements po na masasuggest or nagawa na rin po siguro para sa upcoming elections? Okay. Yung lagi nating binabantayan, yung makina lang. No? Of course, no? Malaking bahagi ng eleksyon, yung proseso, yung makina. No? We have to ascertain that it's no, since this is the second time that we're using it and it's been in storage for the past 3 years, no? And what's important here is also yung component, no, ng mga makina, no? Tama ba yung dami ng papel? Tama ba yung sukat? Meron bang baterya? May modem ba para makatransmit yung makina, no? May karga ba yung baterya? Yung CF card na dalawa na nakasalang doon, sigurado bang walang laman? Yung makina ba, zero ba talaga yung laman ng makina? Tama ba yung software? Yes. Sir, ito po, kasi syempre alam po natin na pag nagmo-modernize tayo ng mga paraan natin, meron din mga nahahanap na ways para siguro mandaya or ma-hack. And
parang lumaganap nga po yung balita tungkol sa mga signal jammers. Meron pa po bang mga ibang mga threats po na siguro kinakatakutan na or pinapaghandaan po nga natin ngayon sa upcoming elections? Okay, na now, maganda yung nabanggit mo kasi itong isang aspeto lang yun yung signal intercept na sinasabi nila para i-undermine or i-override yung system, yung makina lang. Pero marami pang mga aspeto, no? Let's go back to the forms, no, of electoral fraud, no? Makikita mo diyan, tumataas ngayon yung mga namimili ng boto, tumataas na rin even yung panduduro o paggamit ng karahasan, no? Nag-shift, no, to the traditional way. Meron pa nga mga iba na yung mismong pagkatapos ng eleksyon, no, yung custody ng makina importante, pati yung laman, pati yung CF card kasi doon nila ina-undermine, no, doon sila nag-i-intervene. Yes. Pero speaking of technology, ngayon naman alam natin na sobrang ginagamit na rin yung social media. So paano ba ito magagamit like ng mga mamamayan para mas maging involved sa halalan? Okay, maganda yan, no? Kaya nga sinabi ko kanina na parang iba na ngayon, dapat ang mindset, iba na rin even yung skill sets, no? Yung kabataan ngayon, probably kalahati ng mga botante kabataan, no? O first time voters pa. Maganda ngayon kasi madali mag-report, no? Using your technology, ordinary cellphone or even yung social media, you can already make a report. The problem there is that you have to verify first, no? And there's a deluge of information. Kuminsan, yung COMELEC, pati yung mga kami, the burden is on us also to validate it, no? So mabalik nga po tayo dun sa usapan ng mga PCOS machines naman. Alam po naman natin na siguro ngayon may preparasyon sa paggamit po. Pero yung, sabi niyo nga kanina, yung after naman po, siguro yung pag-transmit nga po ng mga resulta, yung mga pagbilang ng boto, meron po ba mga nakikita kayong aspects or mga problems, certain areas na kailangan pong mas bantayan po siguro or mas maging aware about? Okay, the most basic is make sure that in areas where there are no transmission points, yung mahina yung mga signal, dapat bantayan yun ng husto. No? Kasi yun yung parang papag-initan. Yun ang titingnan, no? Madaling dayain, no? Mas madaling dayain, no? Sa mga areas na yon. Another is yung chain of custody ng bawat paraphernalia, no? Ngayon nilalabas na yung mga makina, no? Hindi lang makina, pati yung ballot papers. Sundan natin kung saan yon. Second is yung CF cards, no? Ito yung ballot box, no? Dati malalaki nakikita natin. Ngayon yung CF card na maliit, yun na ang ballot box natin. Kasi hindi lang yun yung software o yung specific instructions para gumana yung makina at mag-transmit, nandun din nakalagay yung mga resulta ng dumadaan sa makina. So yun ang babantayan natin. Oras na tinanggal yan, kunyari hindi nag-transmit, oras na tinanggal yan sa makina, yung CF card number 1, sundan natin at i-establish natin yung chain of custody. No, kasi ginagamit yan kuminsan na, sige, pag may election protest, pag sira yung mga balot sa loob, you revert to the picture file of the CF card. Okay. Pero sir, I'm sure marami na rin gustong maging involved at mag-volunteer. Paano ba sila mag-volunteer para sa NAMFREL? Okay. Yung sinasabi natin ngayon, no, maraming medyo matumal, no? Medyo hindi masyadong binibigyan ng halaga itong midterm election. Dahil sasabihin, midterm election lang yan, pan-lokal lang yan, no? Hindi yan pang national, hindi yan presidente, kalahati lang na Senado ang boboto mo dyan. Ang sinasabi na pati hindi lang sa ordinary volunteers, pati sa mga dating traditional supporters natin na importante itong election na to. In fact, it's not only important, it's more important than the national elections because we're seeing the Philippines grow, no? 6%, no? For the past quarters already, we're seeing a triple B- rating, investment grade. We're seeing investors looking at a stock market at an all-time high. Yet, an ordinary citizen does not feel it, no? What's happening right now? Why the disconnect? So we're telling them that the key to sustain and bring down this growth to an ordinary citizen is to elect the proper local leaders because this is the key to unlock, again, the basic services, the basic infrastructure sa kanayunan. Now, how do you volunteer? Again, using social media, using technology. We have a website, we have Twitter, wala na yung multiply, no? Tanggal na yung multiply, patay na yung multiply, no? Pero iba-iba. We have 10 social medias right now that you can access it, no? Or you can go directly way, no? You can get a form and submit it to us, no? Yun yung mga paraan na pwedeng sumali.
Yes, alam mo Sandro, sobrang ganda kasi isang sa mga major complaints ngayon ay nag-improve nga yung economy pero hindi daw nararamdaman ng mga tao. totoo Pero yan. ito, alam na natin, ito yung key. We have to vote wisely. Dapat alam natin kung sino ang i-elect natin para maramdaman rin natin yung benefits nito. Ito naman sir, matanong ko naman po, dahil alam naman po natin yung role ng NAMFREL pagdating ng election. Ngayon po, alam naman po natin na kumakandidato pa rin yung mga gustong magpahalal nga po into position. Ano po yung mga dapat naman bantayan ng ating mga mamamayan sa mga ginagawa po siguro nilang mga kamalian po siguro sa kanilang mga campaigns? And ano po ba yung dapat at hindi dapat pala na makita? Okay. Sayang yung dati yung limit sa airtime, no? Pero ngayon nandiyan na yan, no? Balik ulit tayo sa dati. The basic thing is no vote buying, no? No, wag mamibili ng boto at wag magko-coerce, no? Yung wag tatakutin, wag duduruin yung mga tao to para sa iyo o magbibigay ng false promises, no? It's still a form of vote buying. Eh. Yung bibigyan kita, wag mo akong kalimutan pero aalagaan kita, bibigyan kita ng trabaho sa munisipyo pag hinalal mo ako. O kaya bumoto ka sa akin pero pag hindi ka bumoto sa akin, patay ka pag hindi mo ako botohin. So ito yung mga basic lang, no? Of course there are very subtle ways also of election fraud, no? Which we have to watch, no? Yung mga undermining people. Even yung basic, nakikita ko yung mga ibang debate, it has gone down to a level na instead of issues being discussed, muckraking, personal attacks, no, which is not proper. Yes. And speaking of our candidates, ano naman po yung opinion nyo sa political dynasties? Okay. Nasa stage tayo, yung ano ng NAMFREL is that, okay, at this stage right now, in Philippine circumstance, we're strongly, for now, no, heavily against political dynasties, no. But there will come a time when the voters na mature, then at least mawawala na yung issue kasi magiging based na yan sa performance, track record, integrity ng tao, no. Hindi ibig sabihin na sa isang political family ka disqualified ka na. It goes against the constitution, it goes against the basic rights of anyone running for public office, no. It's an international principle that's being accepted right now. Sir, ngayon naman siguro pag-usapan po ulit natin yung inyong organisasyon, yung NAMFREL. Alam naman po natin na pagpalapit ng palapit, mas nagiging intense po siguro yung mga pangangailangan ng inyong grupo. Masasabi niyo po ba ngayon na well-equipped na po kayo na yung mga volunteers po ninyo ay nagpagdaanan na yung proper training, yung mga proper seminars, or is this still something na nagaganap pa rin ngayon? May mga nagaganap pa rin ngayon. In fact, pahabol, no? May mga partners kami, katulad ng mga organizations such as the accountants, ang PICPA. No? We're running a training this weekend, last-minute training, on how to conduct and monitor the random manual audit. No? Yung random manual audit, importante yan kasi gusto nating bantayan yung integridad nung makina, kung tama ba yung pagbibilang. Meron mga iba, tapos na yung kanilang organization education training tungkol sa poll watching naman. Anong mga bagay-bagay na dapat tingnan? Ngayon, importante, critical phase tayo ngayon, no? Na dapat bantayan natin dun sa final testing and sealing, May 6 to May 10, kung paano ba. This is like a simulation already, no, of what will happen. Ang kulang na lang yung pagboboto at transmission, no? We have to be sure na May 6 to 10, everyone is out there checking each and every machine, each and every precinct and voting center. Okay. Sir, ito naman po siguro yung mga preparation po ng mga tao. Paano naman po siguro yung mga mechanical stuff naman po tungkol siguro sa mga PCOS machines? Meron din po ba mga training na nagaganap on your part para sa mga inspection siguro or kung may faulty na nangyari sa mga machines nila? Okay, may checklist kaming binibigay. Anong dapat mong tingnan, no? Basic checklist is, are the components present? Is the machine present, no? Pag-deploy, umabot ba sa presinto? Yung ballot papers, nandun ba? Yung 30 odd sort of components of the machine, are they present? Is the precinct, no, functioning properly? Are there no, transmission, no? Kung ano ba talaga, may signal ba o wala? Pinaka-importante siguro yung queuing na nakita natin noong 2010. Nakita natin na ang hahaba ng pila noong 2010. Hindi dahil sa makina. Nakita natin dahil sa paghahanap ng pangalan nila sa voters list, no? So ngayon meron kaming dinivise, maganda na naglabas yung COMELEC ng isang mobile at web app, no? Yung para hanapin yung pangalan mo at botante ka o hindi. Pero sinasabi namin, kukonti lang nakakagamit ito dahil iilan lang ang may wifi sa bundok. Sa kanayunan, may wifi ba? May internet ba? Meron bang mga smartphones yung ordinary citizen? Wala. Pero karamihan, siguro I could say 95% or 90% of the Filipinos have an ordinary legacy phone which can text, no? So now we've devised a way to even assist an ordinary voter find out by texting PF, your first name, middle name, last name, and your birthday to 5656.
Okay, talagang everyone can be involved Yes, na, of no? course. Pero sir, mayroon ba message para sa ating mga viewers? Okay. Yung sinasabi natin ngayon ay sumapi dapat lahat, no? Makilahok lahat dahil importante itong eleksyon na to. Sinasabi din natin sa mga supporters natin na importante ito, especially the business community, if you really want to sustain growth and you really want to take care of your market, it has to have at least to create a conducive business environment in the local level. Then everyone would be happy. Everyone would benefit from the growth. Okay. Okay, thank Siyempre, you so po, much. sir. Once again, that was Sir Eric Jude Alvia, ang Secretary General ng NAMFREL.